Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa DIRS 2.0. Andito na naman ako para magbalita ng mga bagong kaganapan tungkol sa TBJ. At isa na nga sa ating pag-uusapan mamaya ay tungkol sa kumakalat ngayong dialogo ni Paulo Contis tungkol sa titulo po ng Itbulaga na kung saan ang dating sa marami gustong bawiin ni Paulo Contis ang titulo na Itbulaga kay Joey De Leon. Mamaya tatalakayin natin ang tungkol dyan at bukod pa nga dyan, atin ding pag-uusapan ng tungkol po sa pananahimik ng Tape Inc. Tungkol sa apela dapat ng mga ito sa titulo ng Itbulaga. Ang tanong tuloy ng marami ay kung inurong na po ng Tape Inc. ang laban sa TBJ dahil alam naman natin natalo po at tagilid sila sa apelang gagawin po nila sa korte, 'di ba? So, sumunod kaya sila sa taong bayan na wag nang iapila pa ang Itbulaga? Yan ang pag-uusapan natin mamaya, pero bago ang lahat, ibabahagi ko lang po sa inyo itong bagong ratings na inilabas for January 15, 2024 na kung saan ay tuluyan na nga pong nilamo ng Showtime ang tahanang pinakamasaya. So ang pinakamataas pa din po ay walang iba kundi ang Itbulaga for January 15, 2023 na merong 4.0% at pumangalawa naman ang It's Showtime na merong 3.4%. Habang kakulputan naman ang tahanang pinakamasaya na noontime show ng GMA Network. Susmiyo Marimar. Ang tahanang pinakamasaya po nilamo na talaga ng It's Showtime. Ilang araw na silang nilalamo ng Showtime, hindi ba sila naaalarma nito? Na balang araw maaari silang maalis sa GMA pagka ganito ang kanilang mga ratings na natatanggap araw-araw. Tila baga araw-araw ay challenge po sa tahanang pinakamasaya ito dahil ang tunay nilang kalaban ay walang iba kundi ang It's Showtime na kahit anong oras ay pwedeng ilipat sa GMA Network dahil ang may power ng lahat ay ang management ng GMA. Once na hindi na po nami-meet ng Tape ang naging kasunduan nila sa kontrata, anumang oras maaari silang i-terminate yung kontrata po nila. Kaya kung ako sa kanila, susmiyo, ayusin nila ang araw-araw na ginagawa nila sa kanilang show. Kung may dapat i-improve, i-improve po nila nang sa ganon, tumaas-taas naman yung ratings nila sa Nutam. Kasi ang kinakapitan po ng mga tape depender, tape supporters ay walang iba kundi po ang Kantar ratings na kung saan ay sila daw po yung nangunguna at number 1 noon time show dito sa ating bansa na siyang hindi natin matatawag na pasok ito. Kasi ang mga advertisers ay nagbabase po sa Nutam ratings. Yun po ang parang pinagbabasehan po ng lahat. Yung Nutam ratings na kung saan ay mataas ang Itbulaga. Samantalang marami po ang nagtatanong kung bakit walang Atasha Mulak sa Itbulaga kanina. So si Atasha po ay may inisikaso outside Itbulaga. Katunayan niyan, nagbahagi siya ng picture sa kanyang account na kung saan makikita dito na nasa Viva Artist Agency po sila, kasama niya po ang kanyang ama na si Aga Mulak. So maaring panibagong proyekto po ito para kay Atasha and abangan na lang po natin yan, okay? Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol po sa Tape Inc. na kung saan ay nitong nakaraang buwan, di ba? Nang mabawi po ng TBJ ang Itbulaga ay maingay ang planong pag-apila po ng tape sa korte upang baliktarin ang desisyon ng korte. Ngayon, anong petsa na pero wala pa po silang balita na nag-file sila, Nag-file ang tape ng apila, kaya ang tanong ng marami ay kung sumuko na ba ang tape? Sumuko na ba ang tape sa TBJ para sa titulong Itbulaga? Sinunod na daw kaya ng tape ang payo ng marami na wag nang umapila dahil sa huli talo at talo pa din sila? Kasi kung naghain na po ng apila ang tape, dapat may nasagap na tayong balita ukol dito, pero nananahimik po ang tape at mukha namang masaya na po sila sa tahanang pinakamasaya na title. Ngayon, kung totoo man nga po na umurong na ito sa laban, napakalaking ginhawa nito sa lahat. Dahil finally, di ba, na-realize nila yung katotohanan, umurong din sila. Kasi maging ang tape depender, ni wala pong nababanggit ukol dito at nananahimik din po sila. So wag kayong mag-alala, mangangalap tayo ng info tungkol dito kung umurong na ba ang tape sa TBJ para po sa titulong Itbulaga.
Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol po sa post ni Kapuso Alliance na kung saan ayon sa post niya, may sinabi si Paolo Contis na tila baga ang dating sa marami ay gusto niya pong bawiin ang Itbulaga sa Tito Vic and Joey dahil may naiambag daw siya dito. At yun daw ang pinaglalaban niya. So basahin natin itong post ng Kapuso Alliance fan page. Sabi dito, Paolo Contis nanindigan na may ambag siya sa noontime show na Itbulaga. And then nag-share po siya ng Shopee link. Sabi dito na pinupukol or sinasabi na ito daw ay galing po kay Paulo Contis. Sabi dito, walang masama sa pag-angkin ng titulo kung may hawak ka naman na papeles na nagpapatunay na pinaglalaban mo. Ipaglalaban ko lang kung ano ang aking naambag sa Itbulaga. So, yan yung nakalagay dito, no? Kung may naging partisipasyon ka, Paulo Contis, sa Itbulaga, ito lang masasabi ko, ano pa ang Tito Vic and Joey na since 1979, tinaguyod na ang Itbulaga, hindi ba sila dapat yung magsabi nito at may karapatan dapat na ipaglaban ang titulong Itbulaga? So, hiyang-hiya naman kami sa inyo, di ba? At ano yung mga papeles na hawak ng tape ngayon? Walang bisa yun. Dahil binasura na yan at kinansila na yan ng Intellectual Property Office, kaya yung pinaglalaban ninyo hindi na po valid. Kaya kung totoo man itong post ni Kapuso Alliance fan page, sa Pulsi Contis sa banat natin ngayong araw. Dahil wala siyang karapatan sa Itbulaga. Nag-iisa lang po ang may karapatan. At yun ay ang Tito Vic and Joey. At saka isa pa, no, may hawak nga po silang titulo. Ang tanong naman natin, sino yung creator ng Itbulaga? 'Di ba? So, hindi po nila yan masagot. Bagkus ang sabi lang nila, sila daw yung may-ari. Di ba pag may may-ari po, sino yung nag-create nito? Hindi naman pwedeng sila yung may-ari tapos walang nag-create. Hindi po pwede yun. Kaya nga po binasura ng Intellectual Property Office ang anumang inihain po ng Tape Inc. No, laban po dito sa TBJ. Kasi ang TBJ, mas napatunayan po nila ang tungkol sa Itbulaga. Believable and credible. Ayon nga po yan, no? Sa IPO. So, dun pa lang nakakahiya na pong iapila pa ito sa korte dahil talagang sinusukan na po sila, no? Kaya ano man pong apila ang gagawin ng Tape Inc., no? Kung aapila man sila, mababasura lang po at mababasura po yan. Kasi judge na po ang kakalabanin nila once na sila po ay umapila. So parang ang magiging dating, papalabasin nila na nagkamali po ang judge, no, sa desisyon laban po sa Itbulaga ng Tito Vic and Joey na napakahirap pong gawin dahil dadaan talaga sila sa butas ng karayom bago nila mapagtagumpayan ito. Kung baga, dapat meron silang valid reason or yung pinaka matinding pangsalag, no, sa naging desisyon po ng judge. Pero kung wala, manahimik na lang sila dahil talagang napakahirap, no, napakahirap pong baliktarin ang katotohanan pagdating sa korte.